Yan, hello everyone. It's me, Ate Jackie. Medyo masama kasi yung pakiramdam natin. Please keep on praying for me also. At yun, talagang i-share ko lang yung marriage, yan, or yung couple na na-assign tayo but suddenly, thank God kay sister kasi talaga na-assign tayo pero nag-prepare naman ako, naghanda, nag-pray. But suddenly, kagabi masama talaga yung pakiramdam. So, hindi ako makaka-join sa church. At medyo yan ang buhay ng mga OFW. Pag nagkasakit, iisa mo talaga. Kakapitan mo lang ang Panginoon. So, I believe, pinapagpahinga lang ako ng Panginoon. At yun. But before that, syempre gawin ko pa rin yung part, no? Thank you, Sister Mavi. And yun, title ko is Marriage is like a garden in paradise. Wow. Diba ang sarap na yung marriage is like a garden in a paradise. Alam nyo ba na ang marriage is a very beautiful thing. Napakasarap yung marriage. Ito ay God created it. In the beginning, God created marriage. Okay, God created Adan and Eve sa Genesis 1:26 hanggang 31 na makikita natin doon na nilagay ng Panginoon yung nag-create siya in the beginning sa Genesis, yung nag-create siya lahat ng mundo until last is kinrate niya yung mga tao. Yun nga, una niyang nilikha, syempre si Adan at Eva. At ang kagandahan doon, binigyan niya ng rule. Binigyan niya ng authority. Ano yung authority niyan? Authority to rule over doon sa paradise na yon, doon sa garden na yon. So, si Adan yung nabigyan ng name sa mga animals. Talagang siya yung nag-rule, siya yung talagang namahala, no, doon kasi binigyan ng authority ng ating Panginoon. At ang kagandahan, ang sabi niya dito God saw everything that He made and behold, it was very good. Wow! Walang nilikha ang Panginoon na hindi kaaya-aya. Lahat po yan nilikha niya na napakaganda. At tandaan po natin na marriage also is so beautiful in God's eye. Kaya po yung mga imagine niyo hindi kayo magkakilala ng tao pero bakit nilagay niya yung tibok ng puso mo, then tibok ng puso niya, pinag-meet niya kayo. And then kung talagang kayo yon, talagang i-bless kayo ng Panginoon kasi yun. At bakit gusto nating magpakasal? Di ba? Hindi lang nag-meet kayo and then nothing. Why? Kasi we want to build a happy family. So dito makikita natin yung pinagsama ng Panginoon ay gusto nilang mag-build ng masayang pamilya. Gusto nila ng bumuo dahil sa pag-ibig. And of course, meron ding dreams, 'di ba? Gusto natin may dream tayo, may pangarap na magkaroon ng magandang bahay, negosyo, may sakyan, masayang pamilya, 'di ba? Lahat naman ng tao nais po niya na. Nais po niya 'yan. Pero ang gawa ng kaaway dito, dinidistract niya. Satan destroying the family and the couple. Marami dito ang nakita natin na nag-aaway, marami na naghiwalay, di ba? Marami kasi yan. Dahil sa paningin ng Panginoon, marriage is a beautiful in God's eyes. Ito naman ay sinisira ng kaaway. Sinisira niya, talagang ayaw niya na mag-multiply ang tao, ayaw niya na masaya ang pamilya. So, ganun yung ginagawa ng kaaway dito. Kaya, makikita natin doon sa garden, na nung nilikha si Adan at Eva, bakit naglagay pa siya ng fruit of knowledge? Bakit naglagay pa siya di ba ang ganda ng paradise, pero naglagay siya doon ng fruit of the knowledge. At hindi lang yun, naglagay pa siya ng serpent, di ba? Nakikita natin yung bakit ang ganda-ganda na, bakit nilagay niya? Because there is the instruction. May instruction na nilagay ang Panginoon. Anong sabi niya? You can eat all this kind of trees except this fruit of knowledge. Kasi pag kinain mo to, sabi niya mamamatay ka. So dito pumasok ngayon yung si Serpent. Serpent no, naglalakad siya or what? I don't know ano tsura niya. So dito pumasok na tinempt niya ngayon si Adan. Si Eva, 'di ba? Si Eva yan. Si Eva naman dahil asawa niya si Adan, binigay naman niya kasi nga they are one, to become one.
no? So, ang hirap dito. Kaya dito rin sa family natin, yung bubuin na family, yun yung kay couple, hello kay Sister Angeli, yan, Angeli na magpapakasal, of course, gusto nila magkaroon ng happy family, gusto nilang bumuo. So dito rin is makikita natin, ito yung mga dreams nyo, di ba? Ito yung mga dreams natin, yung sinabi ko kanina, na bumuo ng masayang pamilya, yung pag-ibig, magkaroon ng bahay, ng business, yung masaya, gano'n. Pero may instruction din ang Panginoon sa family. So, ano yung instruction na nito? Na nilagay niya sa bawat family. Kasi nga, ulitin ko, sabi niya, marriage also is a beautiful in God's eyes. Maganda talaga. Pinagpala nung ikinasal o nilikha ni God, si Adan at Eva, pinagpala niya ito, binless niya. At magparami kayo, sabi niya. And even for us, until now, ganun din po yung blessing na sa atin. Ang problema dito, God give us the instruction. Ano naman po yung instruction dito? Yung instruction po dito is, sabi niya, huwag kayong mangalunya. So marami dito naghihiwalay ang pamilya, bakit nangangalunya? Yung iba naman nagre-raise ng hen para sa pakin yung asawa o nagre-raise ng voice. No, dapat hindi po. At never po natin sabihin na kahit nag-aaway o merong misunderstanding ang mag-asawa, never natin sabihin maghiwalay na. Doon papasok ang enemy. Or pag nagtaas ka ng voice, that is the time na papasok. Kasi bakit may foothold na siya, na pinasukan, meron na siyang way kasi nasabi mo na eh. Pero ang gagawin natin is to keep quiet and pray, Lord. Ito yun. Talagang lalabas na yung galit mo. Talagang maiinis ka na. That is the time, pray with the Lord. And when you pray with the Lord, that is the time na talaga bibigyan ka ng peace, bibigyan niya ng self-control, bibigyan niya ng fruit of the Holy Spirit. Okay? So yun po ang mga instruction ng ating Panginoon. At tandaan po natin, God give us the authority. Kung paano si Adan at Eva na binigyan ng authority to rule doon sa garden of paradise, God give us also the authority. So yung husband and wife, meron silang authority. Magkaiba nga lang po yan. Yung authority na ang father, ito po ay siya po ang head of the family. At ang nanay naman po, siya po yung haligi o ilaw ng tahanan. So parehas na may authority pero magkaiba. Never pong gagawin natin dahil ako yung babae, mas mataas ang sahod ko, mas may natapos ako, may malaki ang pinag-aralan ko, irurule na natin, no. Kasi very important pa rin yung asawa at pasubmit tayo. Di ba yan sabi ng Panginoon, magpasubmit kayo sa inyong mga asawa. At ganun din sa mga husband, na kailangan mahalin din po natin yung ating mga asawa na babae kasi pinili natin yan eh. At that is the time, sorry, nagkikita-kita na tayo. Pag nagsasama na, ang mag-asawa, that is the time lalabas yung mga ugali natin, yung nature ng bawat isa. So dito, magkakaroon na tayo ngayon ng yung parang ibabalance mo na siya. Bakit ganito, bakit ganyan? Ito na yung natural. Ito na yung natural niyang ugali, no? Kailangan na ipag-pray mo yung asawa mo na babae, asawa mong lalaki, kayong dalawa na nagpe-prayan kayo, nagmamahalad kayo. At syempre, gamitin natin yung authority natin. Lord, I love my husband. Lord, I love my my wife. And alisin mo itong bandage, alisin mo itong mga ganito na ginagawa. Kasi in the family, meron ding serpent or merong snake na nilagay din ang Panginoon. Pero ang kagandahan dito, we have the authority. And then we have the instruction na galing sa Panginoon. Ang kagandahan pa dito, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you, for I am with you. So yung father and the mother or wife and husband, pag sila ay nagkaisa, sa gitna ay ang Panginoong Jesus. Nandoon siya. No? Even sa family natin, ang center dapat ay ang Panginoon. Sa couple, ang center ay ang Panginoon. Sa mga anak natin, ang center ay ang Panginoon. He is the center. At ito ay maiaayos po ang lahat. Okay, so kailangan po natin dito na yung authority, no, gamitin natin yung authority po natin. And yung authority na binigay po ng Panginoon sa atin, sabi niya sa Matthew 16:17, those who believe shall use the authority to cast out demons. Palayasin natin. Huwag mong palayasin yung asawa mo. Sabihin mo, ito yung demonyo yung asawa ko. No.
Hindi po yan. Yung nananahan sa kanya, palayasin mo. In the name of Jesus, I curse you. I love my husband. I love my wife. But I cast out the attitude that nasa loob sa kanya, or yung character niya, to change it, Lord. And it takes time kasi nga nagkakaisa na kayo, nagkakaroon na kayo ng ano na yun, yung nagka-crunch na kayo kasi nga nandoon. Kaya nga yung ibang attitude ng babae, ibang attitude ng lalaki, nagkakaisa na kayo. Kasi to become one, iisa na kayo. Kaya nga dapat nandoon sa sentro, nasa gitna ang ating Panginoong Jesus. And I said already this one, na use the authority. Ito yung authority natin, na gamitin po natin. Yung palayasin mo. And then even in the house, sabi mo, Lord, in the name of Jesus, I cast out whatever the spirit of this house, yung mga nakikita po natin, na ang papasukin lang natin, Lord, the spirit of love, the spirit of goodness, the spirit of self-control, the spirit, Panginoon, na nanggagaling sa'yo. No, pag nag-cast out ka, magpapasok ka ng mga magaganda. Kasi yan ang nais ng Panginoong Diyos. And yun nga, sabi ko, gamitin nyo. Ang tanong is, ginagamit nyo po ba? O alam nyo po ba yung authority nyo? Bilang isang Kristiyano, of course, dapat gamitin po natin yan. Yung authority na binigay niya. No? Yun nga sinabi ko sa Matthew 16:17, binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon. And of course, tandaan po natin na Satan is attacking marriage. Yan po. Kasi nga, napakaganda ng marriage. Ulitin ko, marriage is also beautiful in the eyes of God. Bless niya ito, pinagpala niya. Kaya lang ito, sinisira ng enemy. Talagang pumapasok siya dito to destroy. Anong sinabi niya? Pumunta ang kaaway dito to destroy, to kill, and magnakaw. Diba? But God came here to give us eternal life. So, tandaan po natin yan. And always, pag dumating po tayo sa punto na yung family natin o nagmi-misunderstand ang mag-asawa, always put in the mind, always po na isipin nyo, the paradise. Ano yung paradise na ito? Ay, nilagay tayo ng Panginoon dun sa paradise. Always look back, no, to your marriage. Because marriage is a blessing. Yung una na nagtagpo kayo, yung una na nagmahalan kayo, yung una na nag-holding hands kayo, yung una na talaga hawak ang bag, yung kakain pa lang, o ito, yung talagang ganun. Always put, no? Always ilagay po natin yan kasi blessing po ang marriage. Blessing po talaga ang couple na pinag-isa ng ating Panginoon. Always look with the garden of paradise. Dahil doon naman po talaga tayo eh. Si Adan at Eva nga doon nilagay ng Panginoon eh, the garden of paradise. Bakit po? Kasi napakaganda. Bakit tayo pumupunta ng Miracle Garden? Anong gusto natin doon kahit mahal? Kasi nakikita natin yung magandang bulaklak. Nakikita natin na nakaka-relax tayo doon. Nakikita natin na napaka-ganda doon, no? Talagang ibang-iba yung pag nandun ka, nakakaalis ng stress, nakaka-relax and everything. So every time na there is yung away sa family o na dinidistract ng enemy, put in your heart, in your mind, the paradise, the garden of paradise na nilagay tayo ng Panginoon doon dahil ito ay blessed, dahil ito ay pinagpala ng ating Panginoon. And of course, sabi pa niya dito, habang tumatagal ang relasyon na mag-asawa, dapat po nagiging sweeter and sweeter and sweeter. Nagiging masarap, nagiging patamis ng matamis para kayong langgam, no? Kaya nabibless ako doon sa mga matatanda na old age na pero nandun pa rin din na kaya ugod-ugod na naka-holding hands pa rin sila. Bakit? Kasi ang pag-ibig po, walang matanda, walang bata. Ang pag-ibig po is nilagay ng Panginoon dyan na lagi itong mag-multiply, lagi itong mag-cultivate, at lagi mong tatandaan na yung asawa mo kahit wala na siyang ngipin, wala na siyang kulubot na yung skin niya, mahal mo pa rin yan dahil yan ang pinakasal mo, yan yung hinarap mo sa dambana sa Panginoon at pinagpala kayo ng ating Panginoon Diyos na kailangan lagi tayong sweet and sweet and sweet. Lagi niyong tandaan nyo, lagi nating gabayan yung mga asawa nating babae at lalaki. Pagpagod ang lalaki na talaga nandyan, dahil syempre na sa work or what, tayo yung ilaw, bilang ilaw ng tahanan, kailangan apuyin mo, kailangan iulawan mo yung asawa mo. Hindi yung,
umuwi ka pa ng madaling araw, sige diyan ka. Lalong aalis po yun kasi imbis na yung ilaw na mailawan mo siya, dalhin mo para makita niya ang kapaligiran, lalo mong tinaboy. Gano'n din sa lalaki, 'no? Dahil siya ang head of the family, sabihin mo, "Napapagod na ako, nahihirapan na ako." Kasi nga ano, sandali ha, 'yan nagluluha kasi ice ko. Okay, so sasabihin mo na, kasi yung asawa ko, siya yung ilaw pero ako yung parang ako pa rin laging-lagi." So, hindi po give and take ang relationship. Give and give and give. Because you love this couple, you love your wife, you need to give whatever you are. Bigay mo kung anong meron ka. Mahal, hindi yung, suklian mo bigyan kita, bigyan mo ako. Hindi po gano'n. Give and give and give. Nagbigay ka kasi pinakasalan mo yan. Minahal mo yan. Magbigay ka. Yung mga, noon nga, nung nililigawan mo, bibili mo yung pinaka-the best. Bibili mo yung pinakamahal para matuwa yung 'pag binigay mo sa partner mo, matutuwa siya, 'di ba? Kasi gusto mo matuwa siya, gusto mo maging masaya siya. The same as that po yung gagawin po natin dito. Kailangan po na laging ibigay mo yung the best mo. Ito lang yung pinaka-the best ko at ikaw naman na babae, tanggapin mo kung ano yung pinaka-best na naialay niya o naibigay niya sa'yo, tanggapin mo. At least galing sa heart niya, ito yung pinaka-the best niya at gusto niya na talagang mabuo at gusto niya na yung pamilya ay maging masaya. And of course, tandaan po natin na the family. Yung family po natin, God is the center. Yung sa mga couple po, yung sa marriage life natin, God is the center. Kung nagkaanak na po tayo, God is the center. And of course, yan po yung ating ipamamana sa ating anak. Yung ipapamana mo natin sa Kanya. 'Di ba? Yung ang Panginoon. Yung siya po yung center talaga. So, napakaganda po nung share na ito. Nawa po na kahit ang share na ito kahit sa mag-asawa or mag-asawa na or sa mga dalaga pa dyan na hindi, keep on trusting God. And I believe ibibigay niya the perfect time or the perfect people, the perfect man or the perfect woman in your life. No, ibibigay po niya yun in God's time, not our time, kundi yung time po ng Panginoon. At kung hindi man ayaw niya, God knows your future. No? Alam po ng ating Panginoon yan. Okay, so manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, na I have time to share po and thank you sa mag-asawang ito, O Lord God, na binless mo Sister Angie and of course sa kanyang partner, O Lord God, na binigay mo na sila ay magkakaroon soon ng pag-iisang dibdib, Panginoon. As you said in your words, Panginoon, marriage is a beautiful in your eyes. At ito'y pinagpala, Panginoon. Bless this couple, O Lord God. And hayaan mo, Panginoon, na they will serve you. Ikaw pa rin ang maging sentro ng pamilyang ito. At gumalaw ka sa kanila. At sa mga may asawa naman na pagpalain mo, O Lord God, i-bless mo sila, Panginoon, na ikaw din ang maging sentro ng family. Kung meron mang understanding, they will use the authority, O Lord God, na binigay mo yung authority niyan na magamit po nila, O Lord God, to cast out, O Lord God, at papasukin nila ang pinakamaganda. At lagi mong impart sa kanilang puso ang pag-ibig, ang pagmamahalan, at ang family na ito na hindi magiba ng kaaway. Dahil ang pamilyang ito ay pinaglukban mo ng banal mong dugo at ang pamilyang ito ay pinagpala mo, dakilang Diyos. Sa lahat ng mga may asawa, pagpalain mo, O Lord God. Bless mo ang asawang babae, ang asawang lalaki. Pagpalain mo ang kanilang mga anak at maginda ang pamilyang ito. Sa lahat naman po, Panginoon, ng mga single mom, single husband, na talagang ito, Panginoon, ay naging kapalaran. Maybe, O Lord God, hindi kami nag-intune upon you. We did not listen upon you, O Lord God. But Father, you know our future. You know, O Lord God, what is the best for that husband and for that woman, O Lord God. Even, Panginoon, sila single mom o single dad, bless them, be with them, and you are the God. You are the comforter. You are the father for them. You are the husband for them. O Lord God, we thank you and we love you, O Lord God. Ito po aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli, shalom, shalom. May the Lord God bless you. And happy sa sa kasal. I don't know when. May the Lord God bless you all and bye for now.